dami nitong tanong. Ang hirap ipaliwanag dito dahil tanda ko pa palagi akong absent sa science class ko noon. Mas madaling gawin kaysa ipaliwanag dito ang mga sagot sa hindi matapos-tapos na tanong nito. Basta? Ngunit hindi masasagot ng basta mga tanong ko. Balik tayo sa main reason ng topic na ito. Sumusukong ani ko rito. Sige na nga. Kunwari nauunawaan ko na lang ibang sinasabi mo. Napatawa ako nito sa sinabi nitong iyon, kaya hindi ko rin bagay na maging teacher eh. Ipinapasok ang penny sa kabibi ninyo. Tapos kapag naipasok na, nasarapan at may lalabas na sperm sa pennies. Tumangutango ito. Medyo bastos pa ata ang explanation ko pero mukha namang naintindihan nito. Nakikinig ako. Seryoso na naging takbo ng usapan. Mukha naman itong nalinawan. Napakahusay mo, Ginoong Rafael. Puri nito sa akin. Pero makinig ka, Rachel. Ani ko rito, tumitig ito sa akin. Hindi ka dapat pumayag na kahit na sino na lang ang magpapasok ng penis nila sa kabibi mo. Parang bata na tumangutango ito. Bakit? Kailangan ay ang taong mahal mong gumawa noon. Kailangan din nakasal na kayo dahil kasalanan sa Diyos kapag ginawa niyo iyon nang hindi pa kayo kasal. Mas mabuti ng iyon ang tumatak sa isip niya. Kahit pang matalino ito dahil sa mga librong nabasa na nito, may mga bagay pa rin na wala itong kaalam-alam. Masyadong inosente, masyadong puro. Naunawaan ko, Ginoo. Kailangan palang magkaroon muna ako ng sinisinta upang makaisang dibdib ito. Saka ako magkakaroon ng anak. Gusto mo ng anak? Oo, Ginoo. Ngiti-ngiti na nito. Gusto ko ng anak upang may makapiling ako at magkaroon ng pamilya. Mukha ka pa naman bata. May nanang at tatang din na pamilya mo naman. Lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito pero mabilis ding ngumiti. Ginoo, balik na tayo sa paghuhukay. Kailangan makaipon ako nang ititinda ko sa bayan upang makabili ng kailangan ko para sa ilang linggo ko ulit. Paano kung wala ka mapagbentahan? Tanong ko dito. Sasayaw lang ako sa harap ni Mang Julio. Bibilan na niya ako ng mga paninda ko. Ngiti-ngiti na nito. Shit! Lumapit ako dito at tinawakan ito sa balikat niya. Ano sabi mo? Pinasasayaw ako ni Mang Julio sa gilid ng palengke. Sa kanya bibili ng paninda ko. Sabi nga niya sa akin ay talentado daw ako masyado. Kaya naman dinadagdagan niya din ang bayad. Hinahawakan ka ba niya? Mabilis itong umiling. Di naman. Bukod sa paghawak sa balikat ko'y wala naman na. Tumangutang mo ako. Hindi mo dapat ginagawa iyon. Hindi ka dapat sumasayaw sa harap ng kahit na sino. Ginoo? May masama ba ako nagawa? Nasa mukha nito ang takot. Halatang naguluhan sa inakto ko. Rachel, hindi mo dapat ginagawa iyon. Kung wala man bumili ng paninda mo, hihayaan mo na. Huwag ka magtitiwala sa ganoon tao. Bakit? Dahil inaabuso nila ang pagiging mangmang mo sa ganoong bagay. Nabubuhay ang galit sa puso ko. Kung makita ko man ang Manong Julio na iyo'y titiyakin kong babanatan ko ang pagmamukha noon. Masama pala yun. Di ko alam, patawad. Nito na napayo ko na at hindi na nagawan tumingin pa sa akin. Sinapo ko ang pisngin nito. Malungkot ito at waring disappointed sa nalaman. Makinig ka sa akin. Habang nandito ako, ituturo ko ang mga bagay na dapat mong malaman. Ayos lang ba sa'yo yun? Tanong ko dito. Mabilis naman itong tumango. Inihaw na kamote, yun ang pagkain namin ni Rachel. Sobrang gana nitong kumain kaya naman parang nahawa na rin ako. Panay ang sulyap ko rito na sa tuwing nagtatama ang tingin namin dalawa nito ay mabilis itong ngingiti. Gaano pa ba katagal babalik ang nanang at tatang mo? Huminto ito sa pagnguya saka dinampot ang baso ng tubig. Bakit gusto mong malaman, Ginoong Rafael? Tanong nito. Dahil nag-aalala ko maiwan ka mag-isa dito. Ani ko na inilapag na sa plato ang pang-apat na kamote. Sana nakakainin ko. Bakit ka nag-aalala sa akin, Ginoong Rafael? Hindi agad ako nakasagot. Baka magkamali kasi ako ng salita at ma-offend ito. Dahil kaibigan kita. Ani ko rito. Gumuhit ang matamis nitong ngiti sa labi sa inilapag ang kamote sa plato. Isipin mo na lang na nagtungo sila sa ibayong bayan. Matagal ang balik. Anito, lumamlam ang ekspresyon ng kanyang muka. Matatagalan silang umuwi? Nagtatrabaho ba sila doon? Oo, Ginoo. Yumuko ito sa kamulin dinampot ang kamote. Ginoong Rafael, mag-aral pa tayo ha? Anito sa akin. Sige. Gusto ko pang matuto na ibang bagay, Ginoo. May alam ka ba sa pag-ibig? Ang nanang at tatang ko kasi ay puno ng pag-ibig sa isa't isa.
Umibig ka na ba, Ginoong Rafael? Eh, hindi pa. Ah, hindi mo maituturo sa akin pala yun? Sayang, gusto ko pa namang manuwahan ng konsepto ng pag-ibig. Natututo lang ako sa nakakaalam. Hindi ako matututo sa libro ng ganoong uri. Pwede naman kitang turuan magmahal. Ani ko rito. Parang malimbanat pa yata yung nasabi ko. Marunong ako magmahal, Ginoong Rafael. Alam ko, kapag mahal, pahalagahan mo. Hindi mo nais mapahamak o masaktan. Poprotektahan mo. Katulad ni Bunsoy. Mahal ko siya. Ayoko siyang masaktan kaya naman pinoprotektahan ko siya. Tama. Ani ko rito na napangiti pa. Napakasimple ng mga bagay kay Rachel. Ganito ba talaga kapag para sa'yo kontento ka na sa buhay? Si Nanang at Tatang ay may pag-ibig sa isa't isa. Pero alam mo, noon, tinatanong ko sila kung bakit madalas lumindol sa gabi. Ang lagi lang nilang sagot ay dahil daw yun sa pag-ibig nila sa isa't isa. Kapag naman halos buong kapaligiran ang lumindol, takot na sila. Napabungis-ngis ako sa sinabi nito. Agad kong nagets kung anong tinutukoy ni Rachel. Baka kaya madalas lumindol sa gabi dahil nga mahal nilang isa't isa. Ana ko rito para hindi na ito gaanong ma-confuse pa. Siguro nga. Pero minsan nagtataka ako. Para kasing pusa si Nanang kapag lumilindol. Minsan nga'y pumasok ako sa kanilang silid. Sabay turo nito sa silid na sarado at hindi ko pa nakikita ang loob. Sa takot yata ni Tatang sa lindol ay nakadagan siya kay Nanang. Tapos nakasaklob sila ng kumot. Tapos sabi ni Tatang bubalik daw ako sa aking silid tulugan. Kaya yun ang ginawa ko. Rachel, sa tingin ko, ang lindol na tinutukoy mo ay ang pagtatalik. Anito. Ganun ba? Di ba yun pwedeng sabihin sa iba kaya hindi nila sinasabi sa akin? Pribadong bagay iyon sa pagitan ng mag-asawa. Naunawaan ko. Pero huwag ka mag-alala, Ginoong Rafael. Kapag naranasan kong pakikipagtalik, ay hindi ako magdadamot na ibahagi sa'yo. Napasamangot ako dito. Bakit masyado na yata ako nagiging possessive sa babaeng ito? Pumuntong hininga ako. Naagaw ng malakas na tugon ang atensyon ko. Kasunod ng mabahong amoy. Automatic na nalukot ang mukha ko sa kainipitang ilong. Patawad, Ginoong Rafael. Huwag kang matakot, huminga. Utot lang po yun. Inosente pa ang pagkakasabi nito kaya naman malakas akong natawa. Saka sunod-sunod na umubo. Nang may umutot ulit ay sinamaan ko na ito ng tingin. Sobrang baho kasi talaga. Ngunit ito naman ang nagtakip ng ilong. Mabaho din palang iyong utot, Ginoong Rafael? Nito na napabungis-ngis. Ako pala yun. Shit. Malakas ang buhos ng ulan. Pinakikiramdaman ko si Rachel sa kabilang silida. Dingding lang nasawali ang harang. Walang ingay na maririnig doon pero tiyak ako na nauna itong pumasok ng silida. Tatlo ang silid na meron ng bahay pero gawa lang ito sa kawayan, kugon at tabla. Malamig ang hangin kaya naman binalot ko ng mabuti ang katawan ko. 8:30 p.m. ayon sa aking relong pambisig. Tulog na kaya ito? Bunsoy? Agad na nasagot ang tanong sa isipan ko nang marinig kong malamis na tinig nito. Kinakausap na naman ba nito ang bansot nitong baboy? May pagkakataon napansin kong mas gusto pa nitong kausap ang baboy kaysa sa akin. Dito ka lang, Bunsoy. Natatakot ako. Ani ng babae. Umiiyak ba ito? Bumangon ako saka lumabas ng silid. Rachel? Tawag ko dito. Nakasarado ang pinto nito pero tumigil sa pagsasalita si Rachel. Kumatok ako sa pinto nito. Naghintay lang ng ilang saglit ay pinagbuksan ako nito ng pinto. May problema ba? Mahinang tanong nito. Hindi ko gaano makita ang mukha nito dahil madilim at ang tanglaw ng gasari hindi gaanong nakatulong para mapagmasdan ito. Ayos ka lang ba? Tanong ko rito at bahagyang yumuko upang ilapit ang mukha nito sa akin. Oo. Ayos lang ako. Nito na bahagya pang nautal. Ibig sabihin ay hindi ito ayos. Natatakot ka ba? Mas lalo pa yatang lumakas ang ulan. Hindi ko alam pero parang panatag ako sa kubong ito. Mukha naman kasing matibay. Hindi. Bakit naman ako matatakot? Masama magsinungaling, Rachel. Inangat ko ang palad sa kamarahang hinaplos ang pisngi nito. Naramdaman kong basa ang pisngi nito. Siguro'y nangungulila sa kanyang magulang ang dalaga. Dagdag pa ang masamang panahon at baka natatakot ito. Patawad, Ginoong Rafael. Natatakot nga ako pero naiiyak ko sabihin yun sa'yo eh. Gusto mo bang tabihan kita sa pagtulog?
Tanong ko dito, pero agad ko rin pinagsisihan. Hindi ako nag-isip man lang. Tiyak na ako din na mahihirapan sa sitwasyong ito. Bahagyan itong nilakihan ng bukas ng pinto saka siya nagsalita. Pasok ka, Ginoong Rafael. Kung titingnan mabuti, single-size bed lang ang papag nito. Hindi gaanong maluwag at tiyak na magdidikit ang katawan namin oras na humiga na kami. Dito na ako sa gilid, sa gitna sa bunsoy. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya maingay matulog at naligo din siya kanina. Ani Rachel, saka ito sumampa sa papag at humiga. Bagay akong napalunok, isang malaking tukso ang ngayon ay nakatitig sa akin. Bago ako sumampa ay inipan ko muna ang gasera na nakapatong sa lagayan nito ng damit, saka ako maingat na sumampa at humiga. Tuwid na tuwid si Rachel sa pagkakahiga. Hindi kami kasya nito. Ginoong Rafael? Huminga ako ng malalim saka tumagilid paharap dito. Hindi ko siya makita dahil madilim, kaya naman pumikit na lang ako. Yes? Tanong ko dito. Salamat sa'yo. Bakit? Bahagyang gumaan ang loob ko. Anito, muli ako napalunok. Parang kabaliktaran sa akin. Sana lang umabot ako sa umaga na nakapagtitimpi pa. Napasinghap ako nang maramdaman ng daliri nito na pinaglalandas nito sa ilong ko. Napakatangos ng iyong ilong, Ginoong Rafael. Gusto kong awatin ito pero nagustuhan ng katawan ko ang simpleng haplos na iyon. Nanatili akong nakapikit. Sunod na nagtungo ang daliri nito sa akin labi. Sinusundan ang guhit ng akin labi. Napakanipis ng iyong labi, Ginoo. Hinuli ko ang kamay nito, ngunit imbes na ilayo iyon ay inilapat ko sa aking dibdib. Bilis ng kabog ng iyong dibdib. Madilim pero nagawa nitong hawakan ng isang kamay ko. Napamura ko sa isipan ng ilapat nito iyon sa kanyang dibdib. Bilis din ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko tiyak kung dahil sa ako'y natakot o dahil may isang Ginoo sa akin tabi. Anito, takot ka lang. Ani ko rito pero pakiramdam ko ako yung mas natatakot lalo't sobrang lapit namin sa isa't isa. Siguro nga, Ginoo. Naramdaman ko na may pilit sumisiksik sa pagitan namin dalawa. Bunsoy, natatakot ka ba? Tanong nito sa baboy pero nananahimik lang sa pagitan namin ang baboy. Naramdaman kong pagkilos ni Rachel. Tiyak akong tumalikod na ito ng higa. Kaya naman pasimple at maingat kong binuhat ang baboy at inilapag ko sa lupa. Saka muling bumalik sa higaan. This time ay mas ipinawasto ko ng maayos ang katawan ko. Dikit na dikit kay Rachel. Umikot itong muli paharap sa akin. Napasinghap ako nang yumakap ito at pilit na nagsumiksik. Malamig pero naibsan agad iyon dahil sa mainit na singaw ng katawan ni Rachel. Hiniyaan ko na lang ding yakap ako nito. Kalaunan ay mahigpit ko na rin iyong yakap. Magdamag ang buhos ng ulan. Pabago-bago man ang posisyon ni Rachel ay yakap ko pa rin ito. Ginoong Rafael! Ginoong Rafael! Nagising ako dahil sa tinig ni Rachel. Nang magmulat ako ng mata ay yakap ko pa rin siya. Sa dingding siya nakaharap. Rachel! Tumutusok ang iyong palo sa aking pang-upo. Napadaing ako ng bahagya itong gumalaw. Saktong nawala din sa sarili kaya mas naidikit pa sa pang-upo nito ang palos na tinutukoy nito. Hindi rin nag-iisip na mas lalong idinikit iyon sa kanya. Nagugustuhan ko ang iyong ginagawa, Ginoo. Ani Rachel. Nababaliw na yata ako dahil imbis na tumigil ay sinimulan ko pang marahang ilayo iyon saka muling ididikit. Ginoo, nagugustuhan ko. Napaka-inosente pa rin ito. Ang hindi nito alam ay ang ginagawa ko ay pagta-take advantage na rito. Pero tulog pa yata ang matinong parte ng kaisipan ko. Ginoo, wari kang nagsasayaw sa akin likuran. Tiyak bang hindi ka nasasaktan? Tanong pa nito. Hindi, Rachel. Ana ko rito. Gusto mo bang itigil ko? Hindi, Ginoo. Ituloy mo lang. Pakiramdam ko'y nababasa ang aking kabibe. Mahina ko napadaing na magkaroon ng bahagyang puwersa ang ginagawa kong pagbangga sa matambok nitong pang-upo ng aking kahabaan. Gustong-gusto ng katawan ko ang reaksyon sa simpleng pagbangga ko roon. Ginoo. Bahagyang ungol ni Rachel. Nakita ko itong mahigpit na kumapit sa braso ko. Umaga na. Sa tingin ko'y 6:30 to 7 na pero ito kami. Imbes na nagdidilig na sa taniman nito ay nagsasalo sa isang masarap na pakiramdam. Gusto mo ba talaga?
Mahinang tanong ko rito. Gusto ko, Ginoo. Dahil doon ay mabilis ko siyang pinadapa, saka iniangat ng bahagya ang pang-upo niya. Walang reklamo sa dalaga na waring nadadala din sa kakaibang pakiramdam nito. Kumapit pa ito sa dalawang unan. Muli ko ipinagpatuloy ang dry humping session namin ng inosenteng dalaga na nakatitiyak akong hinahayaan lang ako nito ngayon dahil hindi naman ito nauunawaan ang ginagawa namin. But yeah, for now, I don't give it a drum. Kakaibang init ang dumapo sa aking katawan dahil sa ginagawa naming ito. Mas lalong nabuhay ang aking kahabaan. Patuloy ko itong ikiniskis at ibinubunggo sa kanya. Kung normal na sitwasyon ito ay tiyak na hindi sapat ang ganito sa akin, but yeah, she's Rachel. She's different. Ginoong Rafael. Daing ni Rachel. Tiyak na naguguluhan ito sa nararamdaman pero hindi ko ipagdadamot dito ang ganoong pakiramdam. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan nito, ganoon din ako. Dahan-dahan nagmulat ng mata. Unang tumambad sa akin ang kugong bubong ng bahay ni Rachel. Mahigpit pa rin ang hawak sa pagkalalaking kahit nilabsan na ay mukhang hindi pa rin nakakalma. Ginoong Rafael? Inagaw na mahinang tinig ang atensyon ko. Nagtama ang tingin namin ni Rachel. Titig na titig ito sa akin. May malapot na bagay ang nasa pasngin nito at ilong. Nakaguhit sa muka ang labis nitong pagtataka. Shit! Mabilis kong hinubad ang t-shirt na suot ko upang punasan ang mukha nito. Bakit nakahiga ako? Bakit sa mukha nito napunta ang ipinuto ko? Mukhang nananaginip ka, Ginoo. Anong klaseng panaginip iyon? Panaginip? Ang sarap magmura sa mga oras na ito. Nanaginip akong dinadry humping itong inosenteng babaeng nakatanghod ngayon sa akin. Nakadama ng hiya na tinakpan kong pagkalalaki ko na hindi ko man lang nagawang itago kanina. Nagising ako na parang lumilindol ang paligid. Nakikita kitang hinahaplos ang iyong palos. Tama nga ako. Yan ay tunay na malaki, Ginoong Rafael. Bakit hindi mo ko ginising? Tanong ko rito. Pakiramdam ko'y pulang-pula mukha ko sa labis na kahihiyan. Nagaw kasi ng iyong ginagawang atensyon ko. Gusto ko rin malaman kung ano nga ba talagang tunay na itsura ng inyong penis. Kaya naman tinitigan kong mabuti. Inlapit ko mukha ko upang pagmasdan ngunit bigla na lang may kulay puting katas na lumabas. Nakakahanga, ngunit sa totoo lang, ako'y nabigla. Nito, wala man lang kahit nakatiting na mali siya sa sinasabi nito. Samantalang ako ay gusto ko nalang lumubog dahil sa labis na kahihiyan. Ganun ba? Ikaw ba'y nahihiya, Ginoo? Hindi dapat. Dapat ikaw ay maging masaya dahil biniyayaan ka ng saging at itlog ng Diyos. Damn this girl. Iba rin talaga ang sense of humor nito pero in natural way. Ano nga pala yung likidong lumabas? Yan na yung sperm? Tanong nito sa akin. Pumuntong hininga ako at tumango. Oo. Tiyanak kong mabuti ang inosente nitong muka at muling pinunasan iyon. Ayos na ako, Ginoo. Bakit nga pala tinatawag mo akong pangalan sa panaginip mo? Bakit kailangan hawak mo pang penis mo? Nananaginip ka lang naman. Kalimutan mo na yun. Hiyang-hiya na ani ko rito. Paano ko makakalimutan? Isa yung kaalaman na dapat kong itanim sa aking isipan. My God. Dinampot ko ang una nito saka itinakip sa muka. Napabungis-ngis si Rachel kaya muli kong tinanggal ang takip na unan upang tingnan nito. Bakit? Ginoo, hindi mo na ipasok ng buo yung penis mo. Mabilis ako napatingin sa pagkalalaki. Nakalabas nga ang ulo nito. Nangya talaga. Akmang hahawakan ko iyon ngunit mas mabilis na nadakma ni Rachel. Automatic na napaungol ako na muli na namang ikinataka nito. Hala, tumigas? Takot na nabitawan nito iyon. Kalmado na kanina kasi nakapagpalabas na ako. Pero dahil sa paghawak nito ay matigas na naman ngayon. Mabilis akong bumangon at iniwan ko ito sa kanyang silid. Nakita ko pa ang mukha nito. Nanlalaki ang mata na waring hindi makapaniwala sa nangyari. Nagtungo ako sa banyo kung saan mabilis ako nagsara ng pinto. Naririnig ko ang malakas nitong tinig pero hindi ko na pinansin. Ano naman kayong problema ni Ginoong Rafael? Ani ko kay Bonusoy. Hinaplos ko ang baboy na mabilis na sumiksik sa akin. Napakahirap niyang unawain. Sa tingin mo ba ayos lang siya, Bonsoy?
Ani ko pa sa baboy pero dahil hindi naman ito nagsasalita ay pinili ko na lang na manahimik at hintayin ang Ginoong mukhang planong magtagal sa banyo. Nang mainip ako ay nagpasya na lang ako magtungo sa taniman. Napabuntong hininga ko sa naging resulta ng pag-ulan kagabi pero dahil kailangan maging produktibo ay mabilis na ako nagsimula sa pag-aayos. Ang ibang gulay ay napilitan na akong anihin dahil masisira na iyon kapag hinayaan ko pang nandoon. Rachel? Bahagya ko lang sinulyapan si Ginoong Rafael. Ilang araw na lang at bababa na rin ito ng bundok. Tiyak na hindi ko na ito makikita. Pero ganoon naman talaga. Darating ang panahon na may mga taon dumarating sa buhay na kailangang umalis o mawala at hindi na magiging parte pa ng ating bukas. Rachel, sinulyapan ko ito pero kahit mabigat sa dibdib ang kaalaman na malapit na itong umalis, ay nakuha ko pa rin ngumiti sa lalaki. Bakit? You look sad. Are you okay? Tanga naman ito. Nanginayang lang ako sa mga pananim na nasira dahil sa pag-ulan. Tutulungan na lang kita dyan. Anito, tumango naman ako. Dinampot ang itak at lumapit sa puno ng papaya na natumba. Maaari ko pa rin itong itinda. Ani ko rito. Talaga? Oo naman, maaari ko pa rin pagkakitaan yan. Ani ko na sinimulan tanggalin sa nabaling puno ng papaya ang bunga nito. Alam ko namang masanay ako sa ganoong gawain, hindi tulad ni Ginoong Rafael na pinanood lang ako. Kaya naman sa kanya ko nalang ipinapasa ang mga nakukuha ko, saka nito iyon inilalagay sa sakong nakalatag. Sana lang hindi masira agad. Ani ko pa, sinulya pa nito. Kahit bahagyang hinihingal sa ginawa ay nakuha pa rin ngumiti nito. Hindi ko alam kung bakit ito biglang natulala pero kabigha-bighani pa rin ang itsura ng taong ito. Bakit? Takang tanong nito. Napakakisig mo, Ginoo. Otomatikong namula ang pisngi nito saka tumalikod. Ayos ka lang ba, Ginoong Rafael? Takang tanong ko rito. Kinikilig ako, takte. Ha? Hindi ko naintindihan kaya naman lumakad ako patungo sa harap nito. Pulang-pula mukha nito, leg at tenga. Ginoong Rafael. Nang tumingin ito sa akin ay humugot ito ng malalim na hininga. Rachel, pinasasaya mo masyado ang puso ko. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Ikaw, napakaganda mo. Anito, gumuhit muli ang ngiti sa labi ko sa kamarahang hinawi ang buhok at inipit sa likod ng tenga ko. Salamat, Ginoo. Iniangat nito ang kamay sa kamarahang hinaplos ang aking pisngi. Akmang magsasalita sana ako nang makarinig kami ng tunog ng yapak ng kabayo. Akmang tatalikod ako upang magtungo sa tarangkahan ngunit mabilis ako nitong pinigilan. Pumasok ka sa loob. Ginoong Rafael? Takang ani ko rito. Delikado makita ka ng ibang tao. Paano kung masasama sila? Ginoong Rafael, tiyak na mga ngasolo ang mga iyon. Pumasok ka na muna sa loob. Pakiusap. Anito kaya naman napabuntong hininga ako at tumayo. Nauunawaan ko. Ganito rin naman si Nanang at tatang sa akin. Sabi nga noon ni Nanang na mas mabuti raw na walang makaalam ng tungkol sa akin. Pumasok ako sa kubo habang si Ginoong Rafael ay umikot patungo sa tarangkahan. Nagtungo ako sa kubo. Gusto ko marinig kung anong pag-uusapan ng mga ito. Magandang umaga. Ani Ginoong Rafael. May 3 Ginoo na nakasakay sa kabayo. Halatang mga ngaso dahil sa mga nakasabit sa kanilang likuran. Magandang umaga rin naman. Ani na lalaki na nasa mismong harapan. Naliligaw kasi kami. Maaari ba naming malaman ang daan pababa mula dito patungo sa kabayanan? Mukha namang matino ang mga ito pero nanatili ako sa pwesto ko na nagkubli upang hindi malabag ang kagustuhan ng Ginoo. Pero paano nito masasagot ang pakiusap ng mga dayo ko siya mismo ay hindi alam ang daan pababa. Kaya naman mabilis kong kinuha ang papel at lapis. Iginuhit ang direksyon pababa. Manatili kayo rito. Isusulat ko para sa inyo. Ani Ginoong Rafael kaya mas binilisan ko pa ang pagsusulat at pagguhit. Hindi ba kami pwedeng pumasok? Makikiinom na rin ng tubig. Ani ng lalaki. Ako nang kukuha ng tubig. Ani pa nito. Narinig ko ang yabag nito papasok ng kubo kaya naman tumayo agad ako at lumabas ng silid. Saka hinintay itong makapasok. Saka ako iniabot ang papel. Naunawaan naman ito. Kaya tinanggap nito iyon agad. Ako naman ang kumuha ng lagay ng tubig at baso saka iniabot kay Ginoong Rafael. Buhat na nito iyon na lumabas ito. Bumalik ako upang muling makinig sa pakikipag-usap nito.
Ikaw lang bang nandyan, bata? Tanong ng lalaki. Oo. Bakit nagsinungaling sa Ginoong Rafael? Siguro'y upang hindi na magtanong ang mga ito. Alis na tayo, baka abutin tayo ng dilim. Ani ng isa pang lalaki. Nang magpasalamat ang mga ito ay umalis na rin sila agad. Pumasok si Ginoong Rafael. Nasa mukha nito ang pag-aalala. Bakit, Ginoo? Tanong ko rito. Hindi ka talaga ligtas sa lugar na ito. Halatang hindi okay ang pakiramdam nito. Ngumiti ako at yumakap dito upang mapanatag ang loob nito. Matagal na ako nakatira dito. Walang kahit na anong bahid ng takot sa puso ko. Huwag ka na mag-alala, Ginoo. Ayos lang talaga ako dito. Tumango ito pero ganoon pa rin ang nakalarawan sa mukha nito. Pag-aalala na bumalot sa puso ko. Pagpapatuloy ko ng ginagawa ko. Kung gusto mo magpahinga ka na muna. Ani ko rito saka tinapik ang balikat nito. Bunsoy, halika na. Yaya ko sa aking alaga upang bumalik sa taniman. Hindi na ito sumunod. Nagsimula ulit ako sa gawain na walang Ginoong Rafael na nangungulit sa akin. Nang matapos ako'y pumasok agad ako sa aming kubo ngunit wala ito roon. Nilibot ko ang kubo ngunit wala din ito doon. Baka naman sumunod na siya sa mga lalaki. Umuwi na ba siya? Yun agad ang naging tanong ko sa aking isipan. Hindi ko nga namalaya na may umalpas ng luha sa aking mata. Pero sana malang ay nagpaalam siya. Nalulumong napaupo ako sa upuang kahoy na nasa harap ng aming kubo at napayuko. Anong ginagawa mo dito? Agad ako napaangat ng tingin. Papasok ng tarangkahan si Ginoong Rafael. Sa labis na gala ko ay agad akong tumayod sinalubong ito ng mahigpit na yakap. Your boobs. Waring hirap magsalitang ani, Ginoong Rafael. What I mean is, yung dibdib mo. Anito. Bahagi akong lumayo dito. Ito na naman po siya. Namumula na naman ang mukha, leeg at tenga niya. Napayuko ako at pinagmasdan ang dibdib. Waring puputok na iyon sa suot kong damit na naman ako pa kay Nanang. Walang suot na damit pantulog kaya't mas lalo iyong humulma sa masikip na damit. May problema ka bang muli sa akin dibdib? Tanong ko rito. Wala. Sinapo ko ang aking dibdib at bahagyang piniga iyon. Shit. Ginoong Rafael, sa tingin ko'y may problema nga. Sa palayan ka minsan ay masama ang tingin ng ibang tao sa akin dibdib. Tumango-tango ito sa kahinawakan ng kamay ko at marahang hinila papasok ng kubo. Nasaan ang mga gamit mo? Tanong nito sa akin kaya naman nagtungo ako sa lagayan at hinawi ang kurtina. Ang kahong malapit ng masira ay inilabas ko din. Doon nakalagay ang mga panloob kong kasuotan. Isuot mo itong palagi. Kung kailangan maglaba ka araw-araw, gawin mo. Tiyakin mo na suot mo palagi ang bra mo. Bra? Upang maprotektahan ang sarili mo. Palagi kang magsuot nito. Napakahalaga nito. Ani, Ginoong Rafael. Tumango naman ako at tinanggap ang iniaabot nitong bra. Saka ko mabilis na iniangat ang suot kong damit. Nangiya. Tukso. Hindi ko na ito pinansin. Nagpatuloy na lang ako sa pagsusuot ng bra. Masikip, Ginoong Rafael. Reklamo ko na napabuntong hininga. Hanapin mo kung anong kasya sa'yo. Pagbaba natin ng bayan ay bibili kita. Talaga, Ginoong Rafael? Ngunit napakamahal noon. Marami nang mabibiling asin yun. Basta ako na bahala sa iyo. Anito kaya naman dinampot ko ang bra na pinaglumaan ni Nanang. Sa harap pa rin ito nagubad at sinuot iyon. Saka ko inayos ang suot kong blouse. Huwag mo nang isuot iyan. Pumili ka ng mga damit na maluluwag. Huwag na yung masisikip at hakab na hakab sa dibdib mo. Anito sa akin. Parte na ba ito ng mga ituturo niya sa akin? Nakikinig ka ba? Tanong niya, kaya naman tumango ako. Nauunawaan ko, Ginoong Rafael. Simulan mo na ngayon. Piliin mo ang mga damit na hindi nakasya sa iyo at masisikip na. Itabi mo na. Isuot mo na lang yung maluluwag. Kumilos ako upang gawin ang utos nito. Pagkatapos kong ibukod ay kumuha ko ng sako at doon ko inilagay ang mga maliliit kong damit. May ituturo ka pa ba ngayong araw, Ginoong Rafael? Tara sa labas. Anito sa akin at ginagap ang kamay ko. Sumunod naman ako dito. Pag-usapan natin ang mga dapat at hindi mo dapat gawin kapag nasa palengke ka. Anito sa akin. Kumuha pa siya ng lapis at papel saka kami naupo sa upuang kahoy sa harap ng kubo. Bilang mabait na estudyante ay nakinig ako sa aking guro ngayong araw na ito. 1. Kapag nagpupunta ka sa palengke, huwag ka magsuot ng masisikip na kasuotan. Isinulat niya iyon. Naunawaan ko. 2. Huwag kang papayag na pagsayawin ka ng kahit na sino. 3. Huwag kang magpapahawak sa kahit na sino. 4.
Itanim mo sa isipan mo na hindi ka dapat nagtitiwala sa lahat. 5. Subukan mong mas makipag-ugnayan sa mga taong sa tingin mo ay hindi magte-take advantage sa'yo. Tumangutang ako rito. Naunawaan ko at malinaw sa akin iyon. Meron pa ba, Ginoo? Mas mahalaga ka. Kung may mangyari mang hindi maganda, agad kang lumayo. Anito sa akin. Sige po. Tandaan mo rin ang pangalan ko. Huwag na huwag mong kalilimutan para kapag nagkaroon ka ng chance at kailangan mo ng tulong ko, hanapin mo lang ako. Ako? Si Rafael McBride. Rafael McBride. Ginoong Rafael McBride. Paulit-ulit kong itinatatak iyon sa isipan. Ito rin ang numero ko. Isinulat muna nito ang pangalan saka ang numero nito. Binasa ko ang isinulat nito. Tawagan mo ako. Hindi ako mag-aalinlangan na puntahan ka. Maraming salamat, Ginoo. Ngumiti ang lalaki. Titig na titig ito sa akin. Rachel, alam mo ba kung anong halik? Nito dahilan para magsalubong ang aking kilay. Halik?